lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Manalangin po tayo, Panginoon naming Ama, sa langit, sa pangalan ng imbugtong ng anak, ang Panginoong Hesus, sa pangasiwa at makapangyarihang pagkilos ng Banal Espiritu, ay pinagtatagubilin po namin ang aming pananambahang ito, pag-aaral ng iyong mga salita, kami iyong pagpalain, maging iyong abang lingkod ng unawa, kapangyarihan at patuloy na paglilinis, pagdalisay ng aming buhay. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So sabi niyan, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa. So nandun yung salitang ibigin, gaya naman ni Kristo na umibig. Again, umibig. So love. In just one verse, yung pag-ibig ay tinukoy. So another L of the family, in the family, ay the love in the family. So ang pag-ibig sa pamilya. Okay. So yun ang ating pag-uusapan, mga minamahal. Ating pinag-usapan, ang pinakamahalaga noon, yung the Lord in the family. Ang pamilyang walang tamang Panginoon ay walang direksyong Panginoon. Walang galing. Para ka nagtayo ng bahay sa buhanginan. Walang galing. Ang buhay na walang Panginoon, walang kagaling-galing. Ano? Yan sabi ng Bible kung igagaling pa sa Diyos, siyang marunong sa lahat, siya lumikha ng lahat, siyang sumasa lahat, siya makapangyarihan sa lahat, ay gumaling na. No? Hindi ako naniniwalang ikaw ay tutuyag at gagaling ng Panginoon sa iyo'y wala. Ang dami talata, without me, ye can do nothing. Oh, ay paanhin. Ay sino ga ang magsasabi ng marunong pa at mas dudunong pa sa Diyos? Nang malakas at lalakas pa sa Diyos. Kaya ang pamilyang wala ang Panginoon ay nakakaawa. Kaya kayo na nasa Panginoon ay maghanap ng itatayong pamilyang nasa Panginoon. Ano? Hindi tayo kontra sa yaman, sa pera, sa bahay, pero yan ay palamuti lamang ng tunay na isang kinang ng buhay. Ang Diyos ang tunay na sentro ng ganda ng tahanan, ng pamilya. Ating inaral, hindi lang the Lord of the family, then yung the leader in the family. Ano ho? Yan ay mga ama, then the light in the family. Ang ilaw ng tahanan. Ano ho? And then the leader in the family, children. Ngayon naman, isang mahalaga ding dapat meron sa pamilya kung talagang nasa Panginoon ay yung pag-ibig. Yung pag-ibig. Actually, ang pag-ibig ay nagbubuklod. Actually, kaya nga si Joyce at saka si Henry ikinasal kasi nagmahalan Ang pag-ibig ay nagbubuklod. Ano? Yayaman kayo. Kasi may buklod. Ano? Akalain mo yan, may pag-ibig ka rin, may buklod ka pa. Ano? So, pag-ibig. Ano po? Kaso lang ay di ating linangin dito ang pag-aaral natin sa pag-ibig. Kasi marami pong babaw ang silip sa pag-ibig. Sa Grego, hindi ko na kinuha ng isa-isa yung mga pinatutungkulan ng pag-ibig. Merong pag-ibig na pangpamilya. Itawag doon ay filial. Merong eros. Ano yun? Pang opposite sex. Meron namang the love of money, the love of the world. Pero pinakamaganda yung agape. The love of God. Yun ang sentro. No? Hindi lahat ng pag-ibig ay ayos. No? Merong affection lang. Merong lust lang. Pero hindi holy. Hindi matibay. Okay, so yun ang ating pag-uusapan. Ayun po, ang pag-ibig ay nagbubuklod, pero sana yung pag-ibig niyan na nagbubuklod sa pamilya ay
hindi mababaw na pag-ibig. Ano ho? Magsimula tayo. Una, na dapat na pag-ibig na ating pag-uusapan sa pamilya, ito ang pinakamahalaga. Ito ang masasabi kong dapat ay totoo sa pamilya, sa bawat individual. Yung the love of Christ. The love of Christ in the family yan. In the family. Sabi, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia. Sa ang hinambingan, sabi sa mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa. Anong klaseng pag-ibig? Ang pinaghahambingan. Hindi sinabi, gaya ng pag-ibig ni Duterte sa kanyang asawa. Hindi. Anong malay natin? Tama ba? Hindi ng gaya ng pag-ibig ng kung sino-sino man, kundi gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. So, ibig sabihin, ang dapat namamayani, ang dapat nagbubuklod, ang dapat mayroon sa pamilya ay hindi kung anong-anong pag-ibig. Higit sa lahat ay pag-ibig ni Kristo. Mga kapatid, wala nang gagaling sa pag-ibig ni Kristo. Tandaan niyo po yan. Sabi po na talata, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia. Well, alam po natin ang iglesia, ito po ay binubuo ng bawat individual na ligtas because of the love of Christ. And bawat individual na nasa church, yan po ay hindi lang individual na bumubuo ng isang iglesia, yan din po ay representative ng bawat pamilya. So kung paanong inibig ng Panginoong Hesus ang iglesia, na ito'y binubuo ng mga pamilya, so dapat ang mga asawang lalaki mahalin ang kanyang asawa kung paanong inibig ni Kristo ang iglesia. So ibig sabihin, ang pag-ibig sa pamilya, ang pinakamaganda, ay pag-ibig ng Panginoong Hesus. Are you with me? Wala na akong gagalingin dyan. Ay, mahusay ka nga ang asawa magmahal. Kami hindi pinababayaan. May Kristong hindi nagpapabaya ng iyong asawa, kaya gayon. Tama? Ano ba ang lahat ng pagpapalang mayroon, ma-unbeliever mang pamilya o hindi, ang tutuntunin natin ay ang pag-ibig ng Diyos na na kay Kristo. And I do believe with all my heart, ang pamilyang wala ang pag-ibig ni Kristo ay miserable. Miserable po yan. Kasi hindi ho pera ang tunay na nagpapasaya. Meron na akong kamakailan lang na balita, hindi ko man tutukoy ng pangalan, hindi naman halata. Saka hindi naman nanonood yun. Super yaman. As in, kung pag sa pera pag-uusapan eh, baka maihilira sa mayayaman. Hindi lang ng Pilipinas. Ba, pwede rin sa mundo. Pero habang naedad, wala nang pagkaisipan, pangmundo na ang pinagkukumahuban. Kalayawan. Hindi maganda. Kasi doon ko nasisilip na tigang ang bagay ng material na bagay kung wala ka talaga kay Kristo. Hindi mo kayang tamang i-enjoy ang material na bagay kung sa spiritual na bagay, bankrupt ka. Tama ba? Actually, ang disenyo ng Diyos sa tao, nung likhain ang mga bagay sa Eden, sabi, ipinamahala kay Adan at kay Eva, inyong pangunahan. Yun ang disenyo. Tao magmamaniobra sa nilikha, hindi nilikha ang magmamaniobra sa tao. Pero sa kasalanan, nabaliktad na ang senaryo. Ano? Hindi na yung pangunguna ng Diyos sa pamilya
ang nangunguna sa material na bagay. Kundi ang material na bagay, ang pinagkaharian ng pamilya, nasa impluensya ng kadiliman. The love in the family must be the love of Christ. Yan po ang ating kinakailangan. Kayo ba'y meron ng pag-ibig ng Diyos sa inyong buhay? Ang sabi ng Biblia, ang Diyos ay pag-ibig. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos. Tama ba? Actually, mga minamahal, ito ang pag-ibig na may patungkol sa kaligtasan. Hindi lahat ng pag-ibig ay nakasaklaw sa kaligtasan. Tanya, ang pamilya na may family bonding lang, nako, kami na may gayon din dati. Pero ang babaw, nung bata, magkakalampi, nung magkanyang pamilya na, alam mo, malimit ganyan. Close lang pagka, wala pang mga pamilya. Yung banding. Pero pag nagkaroon na, band-aid na yan. Totoo. Maraming talagang magkakabati. Ang tindi ng banding. Pero halos magpatayan nung magkaroon ng papamilya na dahil sa pagpinagbabahaginan. Hindi ho ang tunay, hindi lahat ng pag-ibig ay busilak. Hindi lahat ng pag-ibig ay may giting, may lalim na namamayani sa pamilya. Ang kinakailangan talagang mamayani sa pamilya sa buhay ng isang ama, sa buhay ng isang ina, sa buhay ng mga anak ay una higit sa lahat, pag-ibig ni Kristo. Bakit? Ito yung pag-ibig mga kapatid na mayroong kaugnayan sa kaligtasan. Kasi sabi po ng talata, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Mga kapatid, kung inyong kukunin ang mga cross-reference na yan, yan ay patungkol sa isa sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Ibinigay ko ang aking sarili. Alalahanin nyo ito ang aking katawan at dugo, binigay ko para sa marami sa ikapagpapatawad ng kanilang mga kasalanan. Ay mga minamahal, ang pamilya na hindi involved ang pag-ibig ni Kristo, wala dyan ang kaligtasan. Sa totoo na ho. At kapag akala nyo, timyas ninyo, hindi. Pag hindi kaligtas, hanggang lupa lang yan. Tama ba? Wala naman ng pag-ibig sa langit, may tagpuan din. At doon hihintayin, hindi ho totoo yan. Ang tunay na pag-ibig na kaya kang dalhin sa langit ay kapag sa pamilya mo nandun ang pag-ibig ni Kristo na ibinigay ang kanyang sarili. Are you with me? Tingnan po natin ang Efeso verse 25. Tingnan natin. Isama natin ang Roma chapter 9 verse 13. Roma chapter 9 verse 13. Tingnan po natin. Ito yung maliwanag, nakaugnay. 9:30. 13 ba yan? 8, 30. Ano sabi diyan? Saan ba yan? Yun. The love of Christ. Verse 35, Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Sino daw ikaw makapaghihiwalay? Ganong katindi ang pag-ibig ni Kristo. Mga kapatid, hindi ho totoo na kayo ay yung nag-iibigan, akala may, sa totoo na. Ngayon, napakababaw na ng commitment. At yung noon, yung talagang kala may yung wala ang kamatayang pag-ibig, hindi, nalipas yan.
At hindi ganun katatag ang pag-ibig ng tao sa tao. Pero pag si Kristo ang umibig, walang makapaghihiwalay. Tama? Kaya ang maganda, pag-ibig sa pamilya, mga lalaki, ibigin ninyo inyong asawa, gaya naman ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. So ang paghahambingan, sana ang pag-ibig meron sa pamilya. Sa ama, sa ina, sa mga anak, ay abot ng pag-ibig ni Kristo. Ano ho? Kasi sabi po ng talata, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Talagang sabi ho, ang kapigatian o ang kapisan o ang pag-uusig o ang kagutom o ang kahubaran o ang panganib o ang tabak gaya ng nasusulat dahil sa iyo kami pinapatay sa buong araw, kami ay nabilang na parang mga tupa sa patayan. Hindi. Kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga pagtagumpay sa pamamagitan niyaong sa atin ay umibig. Amen? Walang makagagapi at makapipigil at makapag-aalis ng pag-ibig ni Kristo. So kung may dapat kang hinahanap na nagbubuklod sa iyong pamilya, ay dapat malalim, matibay. Ito yung dapat pag-ibig ni Kristo. Kaya hanapin natin ang ating pamilya yung makakilala talaga sa Panginoon. Wala kang aasahan na tunay na pag-ibig at tibay. Kayang paghiwalayin yan. Pero sa pag-ibig ni Kristo, walang makapaghiwalay. Ba't tinutulan ito na dating daan ng buhay pa? Ay, hindi tayo kayang ihiwalay ng Diyos. Ay, paano kung ikaw ang gusto mo umiwalay? Diba? Magbabasa naman nga ng talata. At saka nahiwalay. Ano ha? Alam mo, may mga talata ang talagang humiwalay dahil nakasama lang sa kalipunan, pero hindi talaga kaisa sa kalipunan. Tatandaan ho ninyo yan. Hindi ho lahat ng kasama sa kalipunan ay kaisa sa kalipunan. Ano ang sabi ng Bible na nag-aanyong tupa pero ang loob ay lobo? Marami hindi tunay na tupa. Nag-aanyong tupa. Ano ha? So darating ang pagkakataon, nahihiwalay dahil lumabas lang ang kulay. Kaya sabi ng 1 John 2:19, sila'y umalis sa atin sapagkat sila'y hindi sa atin. So makakakita kayo ng humiwalay, sabi ng Diyos, wala makipaghihiwalay mula sa pag-ibig ni Kristo. Ay sabi naman niya oo nga, wala makapaghihiwalay sa pag-ibig ni Kristo. Ay paano kung siya ang humiwalay? Salo pa rin. Salo pa rin kung susundan mo. Ay sinabi ni Kristo, wala makapaghihiwalay pero kung ako ang aalis hindi mo rin kaya. Kung talagang ikihawak ng Diyos. Kaya kung humiwalay ka, hindi ka talaga hawak ng Diyos. Baka nakapatong ka lang. Baka libag ka lang ng kamay. Tama ba? Walang makapag-aalis sa kamay ng ama, ng anak, at walang makapapawi ng pangalang isinulat na noon pa. At yung tatak ng Holy Spirit, walang makapag-aalis noon. Ngayon, kung may humiwalay, at yun ang kanilang paboritong talata, yung laging humiwalay. Napapansin ko sa kanila, yung lagi ang kanyang gustong-gustong talata. Yung tumatalikod at tumihiwalay. Ano? Tayo naman mga osas, paniwala tayo na yung minsang hinawakan ni Kristo ay magpakailanman. Walang makaagaw sa kamay ng ama ng anak. At ang sabi, walang makapaghiwalay mula sa pag-ibig ni Kristo. Hindi mahinang umibig si Kristo. Kala mo ibinigay niya ang kanyang buhay, tapos mamaya hiwalay? Hindi ganun ang pag-ibig ni Kristo. Tama? Ay yung lalaki ngang nagpakahirap sa kanyang nagustuhan namuhuna ng porwisyo Hindi mo ba sa kayang kalagin yan? Kaya ikinakuha lang sa isang kalbet. Naku, makakatakot yan. Hindi ka man lang pinaghirapan. Tama? Ladies, paghirapan ka muna. Tama ba? Oo. Pangtaong pananaw.
Pag pinagpagurang ka, ginto ka sa kanya. Pero kung isang text ka lang, marami tiyak ka-text yan. Tatandaan nyo yan, makikinig kayo. May isang araw ikilalapit sa imimiha-miha. Tama ba? Ito po, ako po iniwala, ito yung pag-ibig na may kaligtasan. Yun ang sinasabi natin. Tignan niyo po Matthew 20 verse 28. Even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give his life a ransom for many. A ransom for many. So, when we say the love of Christ, involve yung katubusan. Kaya ang pinakamahalagang pag-ibig na namamayani, naghahari, nagbubuklod, sinasaligan ng isang tahanan, ng pamilya, ay pag-ibig ni Kristo. Walang titibay dyan. Walang gagaling dyan. Ihilira mo na ang sinasabing mahusay umibig. Hindi ubra yan. Bakit? Kung totoo yan, hanggang lupa lang yan. Kung pagpalagay natin makapili tayo ng wagas na pag-ibig sa lalaki, sa babae, mind you, hanggang lupa lang yan. Pero si Kristo nang umibig sa lupa at hanggang walang hanggan. Kaya pinakamaganda sa pamilya, sa pamilya na pag-ibig na mayroon ay pag-ibig ni Kristo. John 6:51, ano sabi diyan? I am the living bread which came down from heaven. If any man eat of this bread, he shall live forever. And the bread that I will give is my flesh, which I will give for the life of the world. He shall live forever. Ba't hindi magmahal ang Panginoon? Yan ang sinasabing forever. May forever. That is the love of Christ. Amen? Gusto niyo ba ng forever? Hindi yan yung opposite sex. Nako. Tanungin niyo si madam. Kung ako'y may forever, lagi sabi niya sa akin, ikaw naman pastor, magaling lang simula, okay ta mo yan. Ewan ko siyempre. Ewan ko ano yun ko na. Mayabang lang yan. Diga? Oo. Kaya wag ho kayong madala sa tamis ng salita. Doon tayo maniwala kay Kristo at sa mga anak kay Kristo. Tama ba? Kaya sabi, gaya ng pag-ibig ni Kristo. Alam mo, wala hong makakagaya sa pag-ibig ni Kristo hanggat hiwalay ka kay Kristo. Kaya kinakausap dito yung mga asawang na kay Kristo. Bakit? Hindi ho kayang tularin ng mga unbeliever yung pag-ibig na kay Kristo, yung isasacrifice mo sa sarili mo. Alahay naman. Sugal nga hindi mo may paubaya, nire-request na ngayong asawa, itumigil na ng pagsasabong mo. Hindi mo nga maibigay yun. Yung pagambuhay mo. Yung alak mo, yung sigarilyo mo, hindi mo maisuko sa kapakanan ng iyong pamilya. Ay yung pagambuhay mong katulad ni Kristo. Naku, kalukuhan niyan. Kaya kung kayo ay maghahanap pa pangasawa, yung kayang isuko ang buhay kay Kristo. Kayang alisin ang bisyo. Tama ba? Naku po. Ay, Maria Joseph. Ano sabi ng Galatia 1 verse 4? Who gave himself for our sins, that he might deliver us from this present evil world. So, involved talaga sa pag-ibig ni Kristo yung kaligtasan. Kaya ang kailangan ng pamilya, yung pag-ibig, the love in the family, must be first the love of Christ. The love of Christ. Nako! Ayaw ba ho? Salamat, may iba-iba hong kalagayan ng pagsasama At may kanya-kanyang simula. Di ba? Ang mahalagay, nagsimula, nagpatuloy, hanggang sa pinaghiwalay ng kamatayan. Yun sana maganda. Tama ba? At ako naniniwala along the line ng pagsasama, hindi nawawala yung up and down, etc., etc., pero nagmamatured.
Tama ba? Ngayon, ang akin dang idinihin ay, ayan, nawala. Ang ganda ng iniisip ko eh. Wala yung ayos sinasabi. Kaganda eh. So, ito yung pag-ibig na may kaligtasan. Ito yung pag-ibig na may kaligtasan. Kapag ang pamilya ay wala ang pag-ibig ni Kristo, ang ibig sabihin lang niyan, ang pamilyang yan hindi ligtas. Tama ba? Oo. At hindi ho pwedeng basihan ng tibay ang pag-ibig ng isa't isa. Yan ay humuhupa. Yan ay naglalaho. Yan ay nanghihina. Yan ay nawiwindang. Yan ay nalilisya. Yan ay nadadaya. Yan ay nagkakamali. At yan ay kumukupas. Pero ang pag-ibig ni Kristo ay hindi. Siya yung may forever. Wala yung aking iniisip eh. Nawala. Sayang na isulat ko sana. So, sa verse 25 pa rin, mapapansin natin, mga lalaki, ibigin ninyo inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Ito ang totoo at saligang pag-ibig. Ito ang totoo at saligang pag-ibig. Gaya naman ni Kristo. Ang pag-ibig ni Kristo ay hindi lang pangkaligtasan, ito yung totoo at saligan. Na kapag hindi si Kristo ang saligan ng pag-ibig, yan ay mababaw at mahina. Then ito yung banal na pag-ibig. Tignan niyo po ang verse 25 hanggang 27, atin pong tunghayan, Ephesians chapter 5, verse 25 to 27. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong mga asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya upang kanyang pakabanalin ito. Hindi lahat ng umiibig, nagiging makadiyos ang inibig. Hindi lahat ng taong umiibig, nagiging banal ang iniibig. Sa totoo na ho, ay nung ang lalaki umibig, wala namang bisyo yung kanyang babae, nagkabisyo dahil ang kanyang pag-ibig. Pero pag si Kristo ang umibig, mga kapatid, hindi lang ito walang hanggan. Hindi lang ito basihan. Babanaling ka ng kanyang pag-ibig. Tama ba? Tara nyo, halata, obvious ang mga pamilyang hindi pag-ibig ni Kristo ang saligan. Hindi pag-ibig ni Kristo ang nagahari. But, side ng mag-asawang lalaki, mabisyo. Chismoso. Chismosa. Palamura. Ang daming makamundong ginagawa. Bakit? Hindi ho nagpapabanal ang pag-ibig ng tao. Ang nagbibigay ng kabanalan ay ang pag-ibig ni Kristo. Tama ba? Pero kung ang lalaki anak ng Diyos at matured sa Panginoon, yon ay naimpluwensyahan ng pag-ibig, kabanalan, katatagan ng pag-ibig ni Kristo, jackpot ka, babae. Vice versa, jackpot ka, lalaki. Pero kahit anong ganda niyan, kahit anong sexy niyan, kahit anong yaman niyan, kahit anong tanda niyan, kukulubot. Halata mo ang pag-ibig ni Kristo.
inaayos ang buhay ng kanyang inibig. Hindi yung napapariwara, hindi yung nayabang, hindi yung naasbag, hindi yung akala mo kung sino. Nagkaroon lang ng maraming sasakyan, ilata na lang naman na pinturahan. Are you with me? Tanya, sabi ng talata, aliwanag po ng talata, sabi po ng verse, natin binasa, verse 26, upang kanyang pakabanalin ito, na nilinis sa pamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita. Kaya ang pag-ibig ni Kristo na nasa pamilya, inaayos. Anong instrumento? Salita ng Diyos. Pero yung ikaw ay nagkakaisa pang lalaki, hindi ka nagbabasa ng Bible. Nagkakadalaga ka pa, hindi ka nagbabasa ng Bible. Ano yung pamamana mo sa iyong mga anak? Karunungan ng mundo? Yan, kaya gulong-gulong ng mundo dahil karunungan ng mundo. Kaya napakasalimot ng buhay ng mundo dahil ang karunungan ng mundo lang. Ang kailangan natin karunungan ng Diyos na nandun yung kabanalan, nagpapatino ng individual. Ang pag-ibig na nag-aayos ay pag-ibig ni Kristo. Kaya pag wala yan sa pamilya mo, yumaman ka na. Yan, naalala ko, tuloy. May iba't ibang simula, di ba? Na pag-ibig. May iba't iba din namang, anong ibig sabihin ng simula? Iba't ibang paraan ng paliligaw. Isa kisap mata lang, kindat lang. Iba naman isang text lang. Tapos may kakasal na. Iba't iba din ang handa. Merong marangya, merong walang-wala. Pero hindi ang pinag-uusapan yan yung along the way. Hanggang dulo. Are you with me? Pero yumaman ka na. Gumanda na ang handa mo. Dinetngang ka man ng mga politician. Pati si Kristo nagkatawang tao para umattend lang sa iyo. Hindi yun Maraming artistang yung yamang-yaman ng kasal. Nayabang lamang yung mga kaanak. Diga? Para yung isang tauhan, siya pa ang kalami kung sino, tauhan lamang. Bodyguard nila yung kalami kung sino lalo na kung ikaw yun. Alam mo, hindi mo pwedeng ipagmalaki na ikaw ay may magandang pamilya dahil kasal pa lang namin. Lahat ng kalsada ay may lamisa. Lupit ang iyong handang yan. Sabi nga ni Pastor Darrell, ang tagumpay ng pag-aasawa, unay nasa papel. Unay sa Diyos, pandalaway sa papel, legal. Hindi, pang ilan lang yung handaan. Hindi yan ang pangunahin. Hindi yan. Ang mahalaga, pinagbuklod kayo ng Diyos. Tapos legal, may permahan. At kahit walang-wala, kita ng madla, natimyas ang inyong pagmamahalan, hindi tago. Tama ba? At susukatin pa yan habang nagtatagal. Kaya biyaya yung maka 25 years, maka 50 years na kayo pa rin. Dahil bakit? Ngayon isang linggo pala umay na Lunes, nang tayo'y magkilala, baby. Diga? Isang linggo pag-ibig. Wala kayong aasahan sa pag-ibig kapag wala ang pag-ibig ni Kristo. Nanindihan niyo ba yan? Matutuho tayo, marami nang lumuha di. Iba yun. Ibahin mo ako pag ako ang nagdala. Maintindihan. Pag isang araw kingal-ngal di. Lalo yung kapusukan laan ng damdamin, yung walang pinapakinggan. Akala gayon lagi ang damdamin. Lalo sa panahong ara. No! Ay gumaling ka na. Sabi nga ni Roel. Ay gumaling na. Kaya maganda, hinugin ka ng Panginoon. Amen? At magpahinog ka naman. Tama. Dahil ang Diyos hindi nagbubulok. Nangihinog. Pero ang tao pag nagpahinog, nalilimutan yun, nabulok. Diga? Pero ang Diyos pagka nagpahinog ay talagang hinog na hinog yan. Tama? At matamis. Masarap. Okay, number 2. Ano ho?
the love of Christ, tingnan po naman natin yung the love of the husband. The love of the husband. Inuna natin yung ano. Alam mo, hirap na ako mag-alliteration yan. Pinatagal lang ako ng alliteration na yan. Ano, may pag-awaan din eh. The love of the husband. Bakit inuna natin the love of Christ? Kasi pag the love of the husband lang, pero walang the love of Christ, mahina yung pag-ibig ng asawang yan. Vice versa. Ano ang pag-ibig ng husband? Sabi diyan, are you with me? Verse 25, mga lalaki. Husband yan. Lalaki yan. Ibigin ninyo ang inyong asawa. Anong klase pag-ibig ng husband yan? Faithful. Kaya sabi ko sa aking asawa, mami, ay natututo sa aking mga binubulay. Para ang dami kong pagsisisihan sa Panginoon eh. Sa aking mga pagkukulang sa iyo. Tapos sabay, kambyo. Nakikita ko rin yung pagkukulang mo sa akin. Ano? The love of the sabi, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa. Ibig sabihin, ang iibigin ng asawa, ng lalaki, ay yung kanyang iisang asawa. So ito'y tumutukoy sa katapatan sa kanyang asawa. Ang pag-ibig dapat ng asawang lalaki tapat. At napaka-undalang na yan sa panahong ito. Pwedeng hindi ka nga nagkagayon, panglabas, ay yung pangloob. Tama ba? Si Kristo ay tapat kung magmahal. Isang church lang ang kanyang papakasalan. Hindi kasama ang dating daan dyan. Ang saksen din. May iglesia ni Kristo hindi kasama dyan. Baptist lang. Naligtas. Pero hindi. May mga evangelical din, may mga born again din dyan na mga ligtas. Yan ang bumubuo ng one body. Hindi ako Baptist brider. Kanya-kanya yan eh. Hindi po ako Baptist brider. I believe na may ligtas na evangelical. May ligtas na born again. Pero walang iligtas na iglesia ni Kristo. Liban na lang kung umalis muna doon. Walang ligtas na saksi ni Jehovah. Paano maliligtas hindi naniniwala sa Trinity? Walang iglesia ni Kulapo. Walang ligtas dyan. Ay sa kanila ay si Kristo tao lamang. Paano makapagligtas yan? Ang naniniwalang ang Diyos ay Trinity at Christ alone can save, yun ay kahit hindi baptist, ligtas yun. Pero gusto ko ako i-baptist na ligtas. Tama ba? Okay. So ang pinupuntos ko lang mga minamahal ito. Si Kristo tapat kong umibig. Kaya nga, mga lalaki, ibigin ninyo inyong asawa. Inyong asawa. Hindi sinasabi, inyong mga asawa. Tama ba? So, ang lalaki, dapat iisa lang babae. Binigyan si Adan ng Eva. Hindi iba-iba. Tama ba? Si Eva ay binigyan ng Adan. Hindi Adame. Kaya dapat isa lang. Ngayon, kung halimbawa kayo mamatay na maaga, di na kay madam na yon. Kung may makikita pa siyang mas magandang lalaki sa akin, di siya mag-asawa. Basta, sabi naman ng Bible yan hanggat buhay, ay huwag mag-asawa. Pero namatay na, di maglasunan kayo. Nang kayo kung napapaibig pa sa iba, di maglasunan na agad. Ay, sorry ha, hindi naman yun ang ibig ko sabihin. Baka naman yung mensahe nyo, baka naman sa dami na sinabi yun ang inyong i-apply. Ay, kahirap na yan. Tama ba? Si Pastor Hernandez. Di ka? Marami na ako nakita mga pastor na nilason. Yung namatay yung unang asawa. Hindi nakapag-asawa uli. Pagpatay na. Tama? Huwag may tutulak sa kalumpang. Kaya pilwagan doon may nakikita kang iba.
Sa the love of the husband, dapat ay faithful to his one wife. Tama ba? Not only that, self-offer to his wife only. Kasi kung paano inibig ni Kristo ang kanyang iglesia, na inihandog niya ang kanyang sarili, ibig sabihin yung kanyang sarili, inilaan, ibinigay, ibinuhos sa iglesia. So, gayon din ang lalaki. Talagang dapat ang kanyang sarili sa kanyang asawang babae lang. Kaya na, ang dami nating pananagutan mga lalaki. Amen? Dapat, alam mo, kapag ibigin mo ang inyong asawa, walang karapatan ng iba sa iyong sarili, kundi ang iyong asawa. Tama. Opo. Yan ho kaya nga commitment eh. Then hindi lang po yan. Nasabi po ng verse 28, tingnan po ha. Verse 28. So ought men to love their wives as their own bodies. He that loveth his wife, loveth himself. So, taking care for his wife. Alagaan mo, kalingain mo ang iyong asawa. Ang pag-ibig ho ng lalaki ito. Dapat itong pag-ibig meron ng lalaki. Una, dapat tapat siya sa kanyang asawa. Dapat ay ang kanyang sarili ay nakalaan lang sa kanyang asawa. At dapat talagang itong lalaki ay nangangalaga sa kanyang asawa. Gaya na naman pag-ibig sa kanyang sarili. Wala namang kayo galit sa inyong sarili. Panguna hindi mo pa may pinagbibida mo pa rin Parang ako yata ang pinakamagandang lalaki lang din Kasi hindi mo kayang atimin na ang iyong sarili sinasaktan. Di ka? Ngayon din, ibig sabihin, kung paano mahal mo ang sarili, ganun mahalin mo ang iyong asawa. Ibig sabihin, wala namang namumuhinga sa sarili. Di ka? Sino ditong mamaya pag-alisi? Uy, napagtama, kundi suntukin ko sarili ko. Wala Ay, yung mga may problema na sa utak. Kaya naglubid. May problema sa utak yon. Ang konteksto natin yung matitino. Pag matino ka, hindi mo sinasaktan ang sarili mo. So, ibig sabihin, ganito po ang aplikasyon na yon. Mabigat pa lang katungkulan talaga ng asawang lalaki. Mabigat pala. Amen? Ibig sabihin, huwag mong sasaktan ang asawa mo. Dahil ayaw mo rin saktan ang sarili mo Pwede nga, tapusin na natin ito. Parang amin lang lagi ang napupuna Di ka? Di ba gusto natin pasayahin natin ang ating sarili? Sino dito ang gusto ipalungkutin ang kanyang sarili? Di ka hindi nang gawin mo sa iyong asawa, pasayahin mo siya. Di ka ang gusto mo sa iyong sarili, igalang ka, di igalang mo rin siya. Gusto mo yung sarili, lagi may relo? Patinginin mo siya. Ibig sabihin, kung ano yung gusto mo sa iyong sarili, yun din ang hanap mo sa iyong asawa. Yun ang pag-ibig. That is the love in the family. So dapat ang lalaki provider. Hindi lang sa kanyang mga anak. Lalo sa kanyang misis. Kaya ang hirap pala. Di ko alam yun. Kung alam ko lang. Ganyan pala yun. Ngayon, kung yung lalaking yung naaagusto sa iyo, kung ano pa siya ng kanyang ina, at walang disposition sa kanyang sarili, matakot ka dyan. Matakot ka dyan. Dapat marunong siyang tumayo sa kanyang sariling disposition. At kayong mga magulang, tuturuan niyong tumayo ang ating mga anak sa kanyang sarili-sarili. Hindi laging nakadepende sa iyo. Tama ba? Opo. Kasi hindi ka naman habang buhay kasama nila Paano kung bigla kang pumanaw, hindi natuto yan. Mahirap yan.
Kala nyo ga, ang pagkakala nyo ga, ang usaping pamilya simple. Abay, nung binubulay ko ako, sabi ko sa aking asawa, Mami, ang dami kong pagkukulang sa iyo. Pero kita ko rin. Ano? Ano sabi ng Colossians chapter 3 verse 19? Husbands, love your wives and be not bitter against them. Huwag kayong maging ampalaya sa kanila. Ano ba ibig sabihin magpait? Eh di hindi sweet. Minsan tayo ay gusto natin maging sweet ang ating mga asawa tapos naman tayo hindi. Kaya ang hirap pala. Ako pa naman ay sanay kayong, akalain mo naman, ako nung magkaasawa ay 42 years old. Ayoko pa nga sana. Kumbaga ako yung nasanay ng yung iisa. Saka ako yung nasanay kang yung sarili nga lang iniintindi. Pero hindi naman pabigat sa kapwa. Ay ngayon, pag may asawa, ay hindi ganun eh. Are you with me? Pero hindi naman pwedeng konsentidor din. Mahirap po ang buhay pag ikinahanap ng tamang laya. Kasi pag hindi ka naman naging balanse, titabingi. Tama ba? Mga utoy. Mag-aral muna kayo ng inyong sarili bago kayo mahibang. Ayun namang pag-aasawa, hindi puro init ng laman. Alam ko pag ikinag-asawa, dahalan ng init ng laman, along the way, puro init ng ulo. Puro init ng ulo yan. Ega? Kasi alam mo ba, ang karakter mo ang magmi-maintain, hindi ang init ng laman mo. Yung maturity na yung pagkatao ang magmi-maintain ng relationship, hindi ang init ng katawan mo. Kaya nga maraming, kay rami na, winasak na tahanan, utukso la yun mako. Bakit? Eh, doon ka nga lang humabol sa laman. Kaya magandang ligawan, yung walang laman. Parang, sorry, napalikot lang ng isip. Bakit itong utak na ito, napakalikot talaga, ano? Maganda yung ganyan. Hindi karnal yun. Not living in the flesh. Bigyan ko na papunta doon. Okay. Then 1 Peter chapter 3 verse 7. Tingnan niyo po, 1 Peter chapter 3 verse 7. Likewise, ye husbands. Husbands kasi, dwell with them according to knowledge. Kaya, dapat mag-acquire tayo ng knowledge. That is the knowledge of God first. Tatandaan nyo mga lalaki, kayo magiging leader ng tahanan. Kaya dapat ikay nag-acquire ng wisdom. Ang sabi, giving honor unto the wife. Yan. Kailan mo ipinagmalaki na yan ay iyong asawa? Kailan yung huling ipinagmalaki mo ang iyong kabiyak na siya ang iyong asawa? Ngayon kune. Kita mo ba yung naglalakad sa kalsadang yan? Yung parang lumba-lumbang yan. Honor eh. Di ka? Parangalan eh. Hindi yung niyuyurakan. Hindi yung laging kampulan ng pula, nanggagaling pa sa bibig ng mister. Mali pala yun. Kaya ako nahingi ng tawad. Di. Dapat ipinagmamalaki mo ito ang aking asawa. Napakasipag na. Bukod sa maganda masipag pa. Mabait pa. Mapagkalinga pa. Kahit minsan pa yung babaw.
Hindi wala, alam mo, bulag ka lang pag wala kang nakita magandang katangian sa mga asawa nyo. Minsan ang nagiging ano yan, ang na may major ay yung ano eh, yung pula, hindi yung magagandang ginawa. Ako iniwala, walang zero balance na babae sa mga lalaki. Tama ba? Baka kaya mapapait yung ating asawa ay dahil ang nakikita mo yung kanyang laging negative. Ba, hindi mo bula-bulahin naman ng kaunti. Alam mo, sipag mo simba, pero sa totoo, 1 taon hindi nasimba. Ano? Minsan eh. Kaya nga, minsan kailangan i-date din yan eh. Yun eh talagang, si Kristo lang naman ang may walang hanggang pag-ibig. Tayo puro hanggan. Siya walang hanggan. Ba't tayo ng hanggan? Si Kristo ang walang hanggan. Di ka? Lalo pag maanak na. Sa totoo na. Nakalungkot pang sabay kinangyayari din sa akin. Minsan ang mag-asawa, napapabaling ang pag-ibigay sa anak. Hindi na sa ikinasal. Hindi na yung humarap sa dambana. Kundi yung bunga ng kanilang iniharap sa dambana. Yun ay hindi tama. Sa totoo na, kung dapat may namamayagpag na pagmamahalan, ay hindi sa pagkita ng anak at ng ina, o ng anak at ng ama, kundi ng ama at kapitbahay. Delikado yan. Na? Kundi sa pagkitan ng asawang lalaki at asawang babae. Kaya hindi ho madali ang mag-asawa. Kaya be followers first of Christ. Kaya uno natin the love of Christ. Hindi ito mahirap. Madali yan pag mahal mo ang Kristo. Sa ko talagang gusto mo ng isang pamilyang ayos, di, mag-suffer. Magtiis. Sakyang gayon. Ay kung ikaw nga gustong gumarduate, nagpapakasakit, makagraduate ka lang. Ay kung gusto mong magandang pamilya, willing ka rin mag-sacrifice. Pero tatiyakin mo, ang sakripisyo mo ay yung talagang tama. Hindi puro pang lupa lang. Alam sa totoo na kalungkot, maraming sakripisyo, inuubos na ang panahon, pang lupa lang. Alam mo, ang magandang matutunan ng mga anak na sakripisyo mo, na natutunan nila, ikimagaling magsakripisyo din kay Kristo. Para kay Kristo. Dahil ang goal natin sa buhay, sa ating pamilya, maakay kay Kristo. Are you with me? Honoring the wife. Honoring the wife. Sa mga lalaki. So, the love of Christ, the love of the husband. So, anong dapat sa husband? Faithful to his one wife. One wife lang. Isang pamunas. Self-offer for his wife only. Talagang walang paggagamitan, paghahandugan ng iyong buhay, kundi sa iyong asawa lamang. Honoring the wife. Alagaan, kalingain. Sapagat walang namumuhi sa sarili. Then, igalang ang mapapangasawa. Kaya dapat girlfriend pa lang, ginagalang mo na. Hindi ganda-ganda ng pangalan, psst, Barnica. Ay siya. Amen? Tama ba? Maliwanag ba? Yan, itong dapat tagalan natin. The love of the wife. Ako'y balance eh. Ako'y marunong magdiin ng pang-amen. Di pang inyo naman ngayon. At ito may series. Series ito. Ang tagal. Ano sabi? Mga babae. Are you with me? Pasakop kayo sa inyong sariling asawa. Una, faithful to her one husband. Faithful din. Kasi hinirap, yun din ang pagkakasalita eh. Pasakop kayo sa inyong sariling asawa. Hindi yung lahat na pinagpasakupan. Tama ba? Ay di kayo, ang pag-ibig dapat ng asawang lalaki at ganyan din ng asawang babae, kung paano ang lalaki ay dapat iisa ang kanyang minamahal, ang babae gayon din.
Tama ba? Okay lang na marami ang ibang mahal. Ay siyempre, mahal ang isda ngayon. Mahal ang sapat. Pero pag sinasabing mahal na asawa, ay iisa. Di ka? Kaya ang bigat ng ano. Hindi ho basta yan. Kaya kung ikipalikiro, ngayon pa lang, ay matakot ka. Hindi ka makakapagpatino ng pamilya. Tama? Dapat ay mag-practice ka na. Na kapag meron kang minahal, isa lang. Ngayon kung hindi ka mahal, di saka uli. Ay alam nga mag-ubos ang panahon, di ayaw sa iyo. Oh, di ba? Ibig sabihin, pag nagpanagpo kayo, doon na lang. Tama ba? Faithful. Then, ano pa, pandalwa, mga babae, pasakop kayo. Pasakop. Ang leader ng tahanan, lalaki, hindi ang babae. Hindi sinabi niya pat matalino ang babae. Siya na leader. Kaya hindi ako naniniwala sa mga pastura. Kung masagwa yan sa pamilya, lalong sa iglesia. Tama? Masagwa sa pamilya, ang leader ay babae. Kaya masagwa din sa iglesia, ang leader ay babae. Tama. Kung walang lalaki, edi, manalangin, magkaroon. Pansamantala, magturo ka ng Sunday school. Pwede sa Sunday school magturo. Pero yung mamahala sa church as in para pastor, di tama yan. Sabi ng Bible, tumahimik ang babae sa iglesia. Kaya huwag kayo maingay. No? Yan ang ibig sabihin. Sa mga babae, huwag siyadong maingay. Magpasakop kayo. Pag sinabi niya ng inyong asawa, lalo't ang iyong asawa na may mapagmahal sa iyo, tama ba? Pag sinabi mong, bili mo kanyan, bili mo kanyan. Ha? O, di nga may kantang ganyan ha? Bili mo kanyan, bili mo kanyan. Ha? Ay, pambihira sa mga kanta yun. Ano? Ibili mo kanyan, bili mo kanyan. Ha? Ay, kung ikaw na may pinagbibigyan, pag may mga maganda at mahalagang desisyon sa pamilya, listen to your husband. Ngayon, pag unbeliever yan, ay problema mo yan. Yan ang kinuha mo eh. Kala mong papasakop ka sa hindi naman nakakakilala kay Kristo. Ay talagang habang buhay mo yung peligro. Tama ba? Oo. Kaya kayo naman mga lalaki, mag-mature tayo sa Panginoon. Kasi tayo ang final decision. Sa ating paperma. Tayo ang paperma. Ano, sa December 25, tayo na ang paperma niyan. Sa ating dadaan ng lahat ng kaligtasan ng mga kaluluwa. Ang laming pasakop sa kanya-kanyang asawa. Malawak po ang saklaw ng pagpapasakop. Tama ba? At ibig sabihin, huwag kang palaban. Kaya nga nagpapasakop eh. Ngayon, kung may palaban, dahil sa ako'y gumagawa ng, kaming mga lalaki gumagawa ng kapaitan sa iyo, may fault kami. Pero kung kayo matured pa rin, i-evaluate mo rin. Alam kaya mayroon natagal na away? Ano hindi pinag-uusapan. Kasi kaya naman ako'y mapait sa iyo dahil ang hanghang mo eh. Di ka? O kaya naman, ayaw makinig ng bawat panig. Pero sabi ng Bible, huwag palubugin ang araw sa inyong galit. Kaya hindi tama sa mag-asawa ang walang imikan. Tama ba? Dapat magkasundo agad. Pero paano mangyayari yun? Di ating balikan yung ating mga pangsyon. Na sinasabi ng Bible, kumusta ba ang pangsyon mo, lalaki? Tama ba? Hindi naman dating laging ang tuturoy babae. Vice versa. Hindi naman laging sisisihi lalaki.
Ay ang sarap mong mag-usap niyan kapag kapwa kayo believer. Tama ba? Dahil dumarating nga ang sigalot sa kapwa believer, ay di lalo na kung ngayon ay unbeliever. Hindi maiiwasan no ang sigalot sa pamilya. Pero sana lalong wag maiwasan yung pagkakasundo. Handang magbigayan ang isa't isa. Parehong babalik sa Bible, ano ba ang fault ko bilang function? At dapat pag nakita ng lalaki na hindi siya nagpapangsyon ng tama, humble down yourself. Kung gusto mong maayos, tanggapin mong may mali ka rin. Ganyan din sa babae. Tanggap rin eh. Alam, pag anak ka ng Diyos, ang dali yan. Lahat nalago ka sa Panginoon. Pero pag ikaw ay immature, lagi na lang sarili mong hinahanap mo. Naka, yung gambingi ka sa paliwanag ng tama ng iba, talagang nalalim ang sigalot. Hanggang kayo mamalot. Pero kayo bukas paliwanag at handa magpakumbaba sa isa't isa, alang-alang kay Kristo, walang sigalot na hindi kayang iayos. Walang gusot na hindi kayang plantsahin. Tama ho ba? Kaya be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Hindi ho biro ang buhay. Talagang habang ako natagal, nakikita ko hindi talaga biro. At hindi tayo magaling. Sabihin ako, nasa nag-handle lang yan. Yan ang sabi ni Satanas dati. Kaya huwag kang pumangalawa. Tama ba? Relax. Baka naman kaya nire-relax mo kasi sinasanay mo ang budhi mong tumigas sa dapat. Huwag mong isiping relax ka na wala ka sa dapat. Ang tamang relax, nasa dapat ka. Tama? Nasa tama ka. At huwag mong iisi-isi ang buhay. Hindi isi ang buhay. Hindi ka? Nasa nagdadala lang ng problema yan, no? Ang tunay na magaling magdala ng problema, inilalagay sa kamay ni Kristo. Hindi yung ikaw ang nagdadala. Tama ba? Bigay ko sa inyo, maraming problema ang pamilya. Pero kung ikaw nasa Panginoon, parihoy, the love of Christ ang nag-ahari, maganda. Tapos yung the love of the husband, the love of the wife, ano sabi dyan? Submission to her husband. Then, gayon din, sa 5:33 na Epeso, tingnan niyo po. Epeso chapter 5, verse 33. Gayon man, ay umibig naman ang bawat isa sa inyo sa kanyang sariling asawa. Wait, naputol are. Verse 33. Gayon din naman ay umibig naman ang bawat isa sa inyo sa kanyang sariling asawa gaya ng isang kanyang sarili, at ang babae ay gumalang sa kanyang asawa. At ang babae ay gumalang. Huwag kang palasagot. Huwag kang palahapalahaw. Huwag mong murahin ang iyong asawang lalaki. Vice versa, pareho tayo. Mga lalaki at mga babae. Tama ba? Igalang. Tulungan mo ang asawa ay tumayo sa kanyang prinsipyo. Turuan mo ang iyong asawang lalaking maging matatag bilang leader ng iyong pamilya. Huwag mo siyang laitin. Huwag mo siyang hawakin. Tapos isusumbong pa sa iyong biyanan. Siya. Lalo na kayong gumulo. Tulungan natin. Kaming mga lalaki, tulungan yung mga asawang babae. Ganyan din naman, kami nananalangin na matulungan din naman namin kayo, mga asawang babae. Yun ang pag-ibig. At yun yung nag-uugat kay Kristo. Ngayon, kung wala na yan, paano? Kaya masaya ka lang habang binibigyan ng pera. Paano pag nawala na ang pera? Masaya ka lang dahil nabigyan ka ng magandang sasakyan. Paano pag luma na ang sasakyan at di na kayang i-provide yan? Wala yung pag-ibig ni Kristo nagsusustina. Patay. Lupay-pay ang pamilya. Tama ho ba?
Maigi ang kaunti na may kagalakan kaysa, ang sabi ng Kawikaan, na lagi, mayaman na lagi may pistahan. Ibig sabihin, yung kasapatan o kagalakan ang kailangan. So, dapat ang mga babae marunong gumalang sa kanyang mga asawang lalaki. Amen? Yung aking asawang yan eh, ano? Napaka-mapagbabae na yan. Napaka-ano na yan. Si Sarah, ang tawag kay Abraham ay Panginoon. Diba? Panginoon. Nandun yung respeto. Ngayong asawa, minsan ako'y pinupo. Ano po yun? Okay yun. Tapos, no? Ibigin natin ng respeto. Respetuhan sa isa't isa. Ano? So, I do hope, alam na ninyo yan. Wag nating hamakin. Sabi nga ng talatay, wag niyong, ihayag ang kahubaran ng inyong ina, ng iyong kapatid. Ganyan din naman, wag niyong ihayag ang kahubaran ng inyong asawa. Alam mo yung asawa ko, may buni yan. Kaso lang magaling na. Dapat nagbi-build up tayo, hindi nagdi-destroy. Tama ba? Alam mo mga kapatid, pag winasak mo ang asawa mong lalaki, winasak mo yung pamilya mo. Vice versa, pag winasak ng lalaki ang buhay ng kanyang asawang babae, ang winasak mo ikaw din. Kasi isa kayo eh. Tama ba? So kaya dito, palakasan. Patatagan. Okay, number 4. The love of the parents to their children. The love of the parents to their children. Anya pa ba kayo? So ito yung mag-asawa na may mga anak na. At kayong mga ama, huwag ninyong ipamangkahay sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Hindi dapat ang mga anak ay minumungkahi sa galit. Yung bang parang tayo pa ang humihila na sila'y magalit sa atin. Kundi turuan natin sila ng ayon sa aral at saway ng Panginoon. Are you with me? Kaya hindi rin hubiro maging magulang. Kinakailangan yung consistency. Ang hirap. Sabi mo, tatay, sisimba tayo sa hapon. Bit, wala kayo. Ya, patay ka ngayon. Tama ba? Sabi mo, dati tayo magtatays, bet hindi ka nagtays, patay ka ngayon. Ikaw ang umihila ng sama ng loob sa iyong anak. Eh hindi eh, dapat tayo yung nagtutuwid, hindi tayo ang itutuwid. Tayo nagtuturo, hindi tayo ang tuturuan. Tayo ang gumagabay, hindi tayo ang ginagabayan. Tama ba? Ang magulang ang gagabay, dapat yun ang tama. Magtuturo, hindi yung kalungkot na ang anak pa ang magtuturo sa atin. Biyaya na yon dahil tayo may kakapusan din. Pero ang talagang primary, yung role talaga ng pagtuturo ay nasa magulang. Ang nagmumungkahi ng dapat ay mga magulang. Ang mga kapatid, may bibigay ng mga magulang ang tamang pag-ibig kapag ginaguide natin sa Panginoon ng mga anak. Yan ang tamang pag-ibig ng mga magulang. Hindi lang yung mapapasok mo siya, kasama yon. Hindi lang yung mabigyan mo siya ng magandang sapatos, kasama yon. Pero kung puro yon, pero yung aral ng Panginoon at yung gabay ng Panginoon wala, isang araw makikita mo hungkag, hindi yun ang tunay niyang kailangan. Tama ba? Ako? Ang sabi mga anak, ano yun? Huwag ninyong ipamungkahi sa galit ng inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway. Turuan ayon sa saway at aral ng Panginoon. Sa Kawikaan 19:18, puro talata ito Parusahan mo ang iyong anak, dahang may pag-asa. At huwag mong ilagak ang iyong puso sa kanyang ipapahamak. Ayun kapatid,
Ang mga anak pala na hindi minsan pinaparusahan, itunutulak mo yan, sige papahamak. Pag mali ang anak, pag kaya pa, ituwid mo. Ituwid mo. Kumbaga sa kawayan, nalalabyok pa yan. Pero isang araw, pag hindi ka napapakinggan, namihasa na sa mali. Tama ba? Namihasa na sa mali. Paano? Hindi mo itinutuwid. Nung kaya pang ituwid. Tama ba? Kaya mga minamahal, hindi biro maging magulang. Sa totoo na, ang papatnubay sa mga anak, hindi katulong. Hindi lalong kapitbahay. Lalong hindi computer ang papatnubay sa kanila. Magulang ang papatnubay sa kanila. Sino magtuturo dyan? Magulang. Ano ituturo yung saway at aral? Kaya sa atin, mas ini-encourage sa atin, pag mag-asawa, mag-abroad, magaling pa yung unabis kayong lahat pamilya na andoon. Sapagkat napakalaking porsyento na nag-a-abroad, nasisira ang tahanan pag magkahiwalay. Kung hindi naman nasira, yung patnubay ng ama sa anak, hindi alop ang mga anak sa kanyang tatay. Bakit? Ay lumaking wala naman ang tatay eh. Ang kanyang tatay yung kapitbahay. Amen? Kaya napakapalad ng mga anak na nasa ministry ang ang ama. Bakit? Hindi mag-abroad. Tama? Hindi ho tayo kontra sa abroad ha. Baka akala nyo kontra tayo. Pag binata ka pa, magpakaigi ka na. Pero kung kayo ay magkakaasawa at kayo nagbabalak, ay pag-isipang maigi. Sa ngayon no, ang payo ng mga pastor, mas magaling pa kung mag-a-abroad ay pamilya na una base ay naroon. May nawawaglit na mahalagang bahagi na napakahalaga sa pamilya. Yung presensya ng ama at ng ina napakahalaga sa buhay ng mga anak. Minsan may anak na pinay-spell. Anong spelling ng love? Sabi niya, T-I-M-E. Love utoy. T-I-M-E. Love. T-I-M-E. Yung pala ibig sabihin niya ng love ay time. Hindi mo pwede sabihin mahal mo ako na wala kang panahon sa akin. Tama ba? Opo. Kaya ang hirap po eh. Kailangan ka naman tumarbaho. Tama ba? Para sa pamilya mo. Pero kailangan ka rin naman ng pamilya mo. Oh, kaya kung ikaw hindi matured sa Panginoon, windang ka. Windang. Tama ba? Pwede na pag-igi mo isang bahagi. Pero kung hindi ang Panginoon ang pag-igi, timawa ka sa huli. Hindi naman pwede puro Panginoon. Yung pamilya, yung practical na bagay, ay hindi mo pwedeng simba. Kaya nga sabi ng unbeliever, diyan kapag ako sumimba, may isang kabang bigas, yung practicality ng buhay ang kanilang hagip. At yun dapat hagip din natin. Pero inuuna lang natin ang Panginoon. Pero dapat kasama pareho. Pero ang marami nangyayari, dahil ng isang bagay, nawala na yung isa. Dahil ang totoong nag-iigi sa Panginoon, nag-iigi sa practical na bagay. Hindi pwedeng sabihin mong spiritual ka na hindi ka nag-iigi sa practical na bagay. Pero hindi pwedeng ibig sabihin practical ka lang, ayos ka sa Diyos. Ganyan po ang buhay. At yan ang pag-ibig ng mga magulang sa anak. Sa Proverbs 22 verse 6, ano sabi diyan? Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. At pagka tumanda man siya ay hindi niya hihiwalayan. Turuan mo ang bata. Turuan mo ang bata. Dapat kung may batang natutong manalangin, dahil yan ang tatay, dahil yan ang inay.
Kung bakit nananalangin bago kumain dahil ang tatay at ang inay. Kung bakit siya inasimba dahil ang tatay at ang inay. Kung bakit natutong manigarilyo dahil ang kapitbahay. Isa pa yan ang malupit kaya nakakatakot ngayon magpalaki ng anak. Pwedeng luto mo sa bahay. Ay paano pag nasa school na? Tama ba? Minsan yung mga bata, bait na bait pag nasa bahay, pag napabarkada, iba na eh. Yung maamong tupay nagiging tigre. Hindi mo naman tinuruan ng computer game, saan natutunan yan? Sa bahay. Sa totoo na. Sa totoo na ngayon, magpalaki ng bata, nakakatakot. Kabait-bait ng bata. Pero pag nagmamalay na yan, may kanya ng daig na ginagalawan, nasutil na yan. Natigas na ang ulo na yan. Nakalami siya ang marunong. Tama ba? Wala pa namang kaya, akalami kung sino. Mabigat sa amin yan, mga magulang. Tama ho ba? 23 verse 13. Tingnan niyo po. 23 verse 13 ng Kawikaan. Huwag mong ipagkait ang saway sa bata. Mapalad ang mga batang laging nakakadama ng saway. Yun ang biblikal. Bakit hindi naman laging tama ang kanilang ginagawa? Tama ba? Ang pag-ibig ng mga magulang na ipapakita pag sinasaway ang mga anak. Hindi yung kinukonsente ang mga anak. Laki Salayaw, Marani Hubad, at Jeff Rocks. Pero yung anak, huwag kayong manawa, inay, tatay, kahit mabingi yan sa inyong mga bibig na pinapaalalahanan, you are doing great job. Kasi nang sabi ano sabi ng talata? Huwag mong ipagkait ang saway sa bata. Sapagkat kung iyong hampasin siya ng pamalo, siya hindi mamamatay. Alam mo minsan, natututo ang bata ng mas malalim na pagkatuto pag nalalabtikan. Oh. Pero ang sama ng lasa sa amin yun. Ayaw namin yun. Pero gusto ng Diyos yun. Tama ba? Pag talagang matigas ang ulo, kailan mo papaluin yan? Pag mas malaki pa sa iyo, naku. Ayan ang mahirap kapag hindi mo subaybay talaga ang anak mo. At kung subaybay mo naman, hindi mo na kinukorek sa mali, wala rin. Tama ba? At sabi huwag mong ipagkait ang saway sa bata sapagkat kung iyong hampasin, alam mo, hampas ang sinabi. Hindi ba sa palo? Hampas. Huwag naman sa ulo. Sa puwet. At saka yung palong ramdam. Yung gang madadala. Hindi yung, nako, wala naman palang parusa. Ang gaan-gaan. Di pwedeng makaulit. Yun ang sabi ng Bible, hindi ko yan sabi. At ako iniwala mas marunong ang Diyos kaysa sa akin. Tama ba? Mas marunong ang Diyos, hindi ako rurunong sa Kanya. Ano pa? Sa pantalata, 29:15. Ano sabi ng 29:15? Ang pamalo at saway ay nagbibigay karunungan. Kalain mo yan? Yung patpat pala ay nagbibigay karunungan. Kaya delikado yung walang discipline sa tahanan. Walang pinaiiral na discipline. Are you there? Ang Diyos ngayon nagdidisiplina sa atin. Ang church may discipline. Kaya lax ang tahanang walang discipline.
Tama ba? At yun pala hindi galit, yun ay pag-ibig. Kasi love of the parents. At kaya dapat naman ang mag-asawa, magkasundo. Hindi yung pagpapaluin ng ama ang aaro ay ang ina. I- Ibang usapan niya, doon ka sa kabila. Ito muna, bago ikaw. Huwag ka munang umaro. Mayroon pang kailangan din eh. Di ka? Minsan lalo kaya nalilito ang bata dahil din ng mga magulang. Hindi may paira lang isang standard. Taba? Hindi. Pag pinapalo ng ama o ng ina, sabihin mo lang, Utoy, mali ka eh. Hindi ganito, mamaya Utoy, igaganti kita. Hindi, dapat consistent yung both part. Utoy, bakit ka pinalo? Kasi ang tigas ng ulo mo. At yan naman totoo na natututo ang bata pag bata pa talaga. Pag inulit, bakit ka napalo ng mami? Ang tigas po kasi ng ulo ko. Ay, subukin mong 20 anyos niyan. O ba't ka pinalo ng mami, ng dade? Siya ka, patay kayo, magsusuntukan kayo. Hindi. Kahit masabaga kahit sa bakal pinalalambot mo muna yan para mahutok mo. Mahirap na ho kasi pag matigas na. Kaya dapat pag bata pa, at saka ganito, ako, hindi ko sinasaklaw ang inyo. Ito'y ako. Kaya gusto ko pag ako yung asawa, ako'y mayroong akin. Para pag pinalo ko ang anak ko, walang makikialam. Minsan sa totoo na, masakit mga sabihin, kaya hindi madisiplina ng magulang anak, may lulot-lulang na mali-mali. Oh. Huwag niyong panghimasukan ang disiplina ng ama at ina, mga lolo at lola. Tama ba? Kaya minsan din yun ang dapat kung mali ang bata at hindi na maliwanag sa kanyang magulang, dapat gawin yon, kaya mong gawin. Tama ba? Tama ba yun? Kailangan naman mali yan, Bible yan. Ang pamalo at saway nagbibigay karunungan, ngunit ang batang pinabayaan ay humihiya sa kanyang ina. Yan. In-spoiled mo. Hindi mo man lang binigyan ng gatol, ng tamang disiplina. Isang araw, ang bilis lumago ng uban mo sa sama ng loob. Tama ba? Kaya ako, medyo matindi ako mag-preach. Bakit? Baka kayo masanay ng hindi na itutuwid. Lalo ako malulumpo nito. Tama ba? Oo. Yung sasabihin kong talikuran ay harapan na. Para mas maaga tayo matuto. Ngayon, kung ayaw matuto, problema mo yun. Kaya dapat ang mga magulang pastor magkakatulong. Lalo pag bata pa. Kaya dalhin nyo dito ang inyong mga bata. Kahit malikot yan, sadyang bata yan. Magulang ay likot na likot. Di ba? Tayo nga malalaki, likot na likot pa. Bata yan, mahalaga natuturuan ang salita ng Diyos. Dahil paano pag isang araw, lumaki yan, hindi nasanay. Di sakit ng ulo natin yan. Tama ba? Sawayin din, Proverbs 29:17, sawayin mo ang iyong anak at bibigyan kaniya ng kapahingahan. Oo, bibigyan niya ng kaluguran ang iyong kaluluwa. Ibig sabihin, pag ang batay natuto, lumaking matino, wow, iedad kang tiwasay. Ang sarap. Tapos ang araw makikita mo qualified maging mayor, qualified maging isang pinuno. Bakit? Sa tahanan pa lang nahubog mo na ng leadership, ng disiplina. Kaya may quality siya. Hindi lang pang pamilya, pang sport pa. Tama ba? Pero ang malungkot na yan, pamilya pala hindi mo maasahan. Ito pa kaya sa labas. Ay nakakatakot yun. Bakit? Hindi ka naman habang buhay kasama niya. Kaya dapat habang buhay pa tayo, tinuturo ang tumayo.
Ako tinuruan pero hindi ako matuto. Then last, the love of the children to their parents. Mga children naman. Are you with me, children? Naulit ko natin yan, pero pasadahan ulit natin. Mahal niyo ba, mga anak, ng inyong mga magulang? Anong gagawin ninyo, mga anak? Magsitalima kayo sa inyong mga magulang. Pagpalagay na, nakita niyo ang pag-aaral natin, may mga failures. Pero kung naintindihan mo naman, hindi tama yung sinabi ni Brother Hendel, hindi mo sinabing mahusay na magulang lang kasusunod. Ang idea, magulang mo siya. Mahalin mo siya. Tama ba? Ipagpasalamat mo na ikaw yung naging tao dahil lang iyong mga magulang. Kaya dapat inirespeto. Dapat nagsisitalima. Mga kabataan, huwag kayong rebelde sa inyong mga magulang. Tama ba? Huwag kayong rebelde sa inyong mga magulang. Yan ho'y sa Old Testament, papatayin yan. Wala kang karapatang magrebelde sa iyong mga magulang. Dahil Diyos mismo may sabing, igalang ang inyong mga magulang. Hindi ito sabi ng kung sino man, ito'y sabi ng Diyos. Ngayon, kung ikaw ay anak na nakakakilala sa Panginoon, iyong pakinggan ito. Tama? Pareho namang may failure sa bawat panig eh. Pwede ang mga magulang may kulang. Pwede ikaw may kulang. Kaya nga hindi ito para magturuan, kundi para mag-ayusan. Sige namang tayo tao eh. Kaya sa pag-ita ng asawang lalaki at asawang babae, hindi naman talaga sakdal sila eh. Pero pag-uusapan, naiaayos. So kung ang magulang mo may problema sa tingin mo, bakit siya ba walang tingin sa iyong may problema ka? Wag ho tayo magpapataasan ng ihi sa loob ng pamilya. Dapat ang mga anak nasunod sa mga magulang. Huwag mong pasundin ang magulang sa iyo. Tama ba? Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon. Sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako upang yumaon kang mabuti at ikay mabuhay na malaon sa lupa. Ito tatandaan ninyo ha. The love of the children to their parents. Huwag mong sabihin, mahal ko ang mama ko. Mahal ko ang papa ko. Pero hindi mo siya kayang igalang at sundin. Ang tunay na pag-ibig, kaya mong igalang ang iyong mga magulang at sundin. Wala hong pa akong napapansin. Siguro ay meron, hindi ko lang pansin. Pero kalimitan ng Pilipino, mababait ang ama. Kahit unbeliever. Mabait ako. Pero hindi perfect. Siguro merong mga balahuti talaga, pero maliit na porsyento lang yan. Malimit sa Pilipinong kultura. Kalimitan. Mga ama mababait. Lalo sa bukid. Magaling makisama. Tama ba? Ay di lalo kung anak ng Diyos yan. Tatandaan niyo mga kabataan, wala kayong karapatang hindi gumalang sa inyong mga magulang. At kung hindi nyo kaya yan, hindi mo sila mahal. Hindi mo sila mahal. Tama ba? Tutuwa ako ng nung magpakasal daw si Ternora. Ano sabi sa kanya? Wala silang ginastos. Ayoko namin nung kayong pahirapan. Kalain mo yun? Yung aking mga magulang, wala rin ginastos. Kasi walang magastos. Pero sila may magagastos, pero ayaw pagastusin. Di ka? Di, ang gandang halimbawa din yon. Kasi ano man namumunyaging katwiran doon? Mahal niya ang magulang. Kasarap ka na mga anak ay hindi nag-iisip na pabigatan ang magulang. Tama ba? Ang sarap na mga anak ay nag-iisip na pasayahin ang magulang.
Lalo kung naedad na ang mga magulang. Dapat pinasasaya na yan. Bigyan mo ng serbesa. Bigyan mo ng... Yung simpleng masunurin ka lang, ang saya na sa magulang. Tama ba? Ako sa totoo na, kung ako si Jumel, yung makakilalang lang siya sa Panginoon, wala nang katumbas na kagalakan sa akin yun. Pandalway, maglingkod sa Panginoon. Tama ba? Proverbs 1:8, anak ko, dinggin mo ang turo ng iyong ama at huwag mong pabayaan ang kautusan ng iyong ina. Yan ang sabi. Anak ko, dinggin mo ang turo ng iyong ama at huwag mong pabayaan ang kautusan ng iyong ina. So mahaba po yan. Ang puntos, sundin ang ating mga magulang. At yan ang paraan ng ating pagmamahal sa kanila. Siyempre may hangganan. May hangganan. Kaya igalan niyo sila sa Panginoon. Pero ang pinagagawa naman sa iyo, mamaril, ikay mag-hit-hit ng adik, ikay wag na magbasa ng Bible, doon hahanggan. Pero alam mo naman, kahit hindi siya Kristiyano, tama. Abay, maghugas ka ng pinggan. Tama yon. Tama ba? Abay, maglaba. Tama yon. Kahit hindi Kristiyano yon, tama yon. Tinuturuan ka ng praktikal sa bahay mo. Tama yon. Pag hindi ka sumunod, may tama ka. Kasi tama yun eh. Tama ba? Kasi pag unbeliever, hindi natin maaasahan pang Biblia eh. Ang makukuha mo lang dyan yung mga practical na bagay. Di ba? Kaya manalangin kayo na kung kayo maging ama kayong Kristiyano. Okay, then last, nahuling talata na lang. Proverbs 30 verse 17. Ang mata na tumutuya sa kanyang ama. Kita niyo ha mga kapatid? Kung sa pag-ibig, love life, sa mata makikita. Halata pa lang din sa mata ng anak ang ugali niya sa magulang. Totoo. Totoo. Kita mo sa mata yung rebuilding anak. Pagsala sa hindi makatunhay, lagi nakatungo, malisik kung tumingin. Nakakahila ng galit. Hindi maganda yon. Hindi maganda yon. Ang mata na tumutuya sa kanyang ama at humahamak ng pagsunod sa kanyang ina, tutukain ito ng mga uwak sa libes at kakanin ito ng mga inakay na agila. Patuka ka lang sa ibon. Ibig sabihin, walang kwenta. Tama ba? Kaya mga anak, mamahalin nyo inyong mga magulang. Sa paraan ng paghingi ng baon. Pasayahin ninyo yung mga magulang. Pag may birthday, ang inyong tatay, ang inyong inay, alalahanin nyo. Mag-usap-usap kayo magkakapatid. Anong ating papatayin? Si Bunso o si Kuya? Hindi, yung baboy. Kung alam ba yung bang una Di ka? Walang masama yung mag-usap ang magkakapatid para pasayahin ang mga magulang. Alam mo, kapag ang mga anak marunong pasayahin ang mga magulang, lalo kayong mamahalin ng inyong mga magulang. Dahil luluwag ang kanilang puso sa iyo. Tama ba? Napakaraming mga practical na usapin sa ganyan. Ang hindi practical ay ang oras. Pero sana kahit yun ay mga concise, mga sentrong buod, ay ating nakita na ang pag-ibig sa pamilya. Pag-ibig ng Panginoon. Pag-ibig ng asawang lalaki, pag-ibig ng asawang babae, pag-ibig ng mga magulang sa anak, and pag-ibig ng mga anak sa mga magulang. Dapat may love in the family. Pero dapat yung love na yan ay sa Panginoon. Kung wala sa Panginoon, wala tayong magagawa. Pag-pray natin na makakakilala sila sa Panginoon. Tayo manalangin.